Bakit ba talaga ugali ni Francine Diaz? Big star sila eh. Ayan na po kayo, nandyan na po kayo sa pagiging star. Hindi nagpakita si Francine. Onyx and Lemon and Cloud 7, kami-kami lang. Hindi, wala sa tayo sa edad. Andun tayo sa sinasabing respeto. Kasama ko ngayon, siya ang first performer kung saan nagka-issue si Francine Diaz at ang Orange and Lemon. Maraming salamat once again. My name is Fuji Kupre! Kayo ang first performer nun. So, meron akong 30 to 35 minutes na nag-perform, kumanta ako, tapos nagpatawa ako sa mga audience, and then sumunod si Cloud 7. Ito, kasi in-interview kita, kasi meron kang first-hand experience ng nangyari nung gabi na yun. Nasaan ka ba nung umakyat si Francine Diaz sa stage habang nagsa-soundcheck ang Orange and Lemon? Nasaan ka nun? Nandun lang po kami around the area din. So, So, sa gilid lang kayo ng stage? nasa gilid lang po kami. And then, the final program kasi talaga, sa huli pa talaga si Francine Diaz magpe-perform. Ano bang nangyari doon? Tama yung schedule ng Orange and Lemon. Ano bang nangyari? Bakit biglang umakyat si Francine tas bigla pang nag-perform? Ang nangyari, nung habang nagpe-perform si Orange and Lemon, I think mga around magwa 1 a.m. So parang ayaw pumayag ng manager ni Francine at ng nanay niya na mag-perform yung anak nila ng late na oras na. So parang kinausap ngayon ng mabilisan si host at yung isang organizer dun sa likod na ipilit na pakantahin na si Francine while nagsa-set up ng mabilisan yung Orange and Lemon. Kaya kitang-kita nyo naman po sa video na Inis na inis yung Orange. oo, kumbaga, inintroduce na yung Orange and Lemon. Nandun na sila nakapwesto na sila Kumbaga, sa banda, konting soundcheck na lang yun. Tapos biglang ang sinabi ni MC na may mag-high lang bago natin ibigay ang banda. Kailangan sabihin to para sa mga artist na kasi dapat kaninang 11 pa kami dito So sana naman walang sumisingit. Respeto lang ba? So kaya kitang-kita po sa video na inis po ang Orange and Lemon. Kahit sino namang performer na maanuhan ng oras, di ba? Parang be professional. Expect as an entertainer, artist ka man, even mga malalaking artist. Bakit ba talaga ugali ni Francine Diaz? Hindi kami gaanong close. At first time din namin nagkaroon ng pagkakataon na magsama sa isang event na ginanap sa Mindoro. Hindi ko masabi pero that time kasi nung tanghali, courtesy call namin ng lunch. Hindi nagpakita si Francine. So, Onyx and Lemon and Cloud 7, kami-kami lang kasama yung Vice Governor. So lunch pa lang andun na ang Orange and Lemon. Andun na sila agad nung lunch, magkakasama kaming kumain. So, ang sinasabi kasi ng ibang fans, na kumakalat din sa social media, 7 p.m. pa lang daw, nandun na si Francine sa mismong venue. Ako po mismo, isa kong talent doon at magpe-perform. Imposible po yun, kasi po nakalagay po doon sa may event, 7 p.m. Pero po, meron po kaming picture ni Francine na nasa dinner ng 7:57. So, ibig sabihin, nag-dinner kami ng 7 p.m. Mga ganon, pasado 7 p.m. Imposible po yun. Tsaka kasi nag-perform ako mga around 9, wala po si Francine doon sa backstage. Kasi nandun ako. Ako yung first act sa second part. Dalawang part kasi siya. So yung mga special guests sa huling part, which is kami nila Francine. So nung walang Francine doon, so after ko mag-perform, inantay ko yung Cloud 7, then papasok pa lang yung next band, si John Borja, wala pa rin sila Francine. Pero sa tingin mo, sinong may fault? May fault ba ang organizer? May fault ba sino may kasalanan? Ang pinaka may point na mali dito, yung manager. Para sa akin yung manager ni Francine. Kasi pinilit niya, kung hindi niya ipipilit na papasukin yung alaga niya ng ganon, di ba, na nandun mismo, kahit ako, artist ako, lalabas ba ako ng stage na may isa pang artist na nandun? Kumbaga, kung hindi ka naman, kung ikaw mag-iisip ka lang din na, ba't ko papasok may artist pa na nandun? Di ba? Parang, sila na, totoo yung madidisrespect na andun pa yung isang artist, which is Orange and Lemons. Bata pa lang ako ano na yan, Orange and Lemons na yan. Kaya yung mga bashers sinasabi na matatanda na daw yung Orange and Lemon. Hindi, wala sa tayo sa edad. Andun tayo sa sinasabing respeto. Sa tingin mo walang idea si Francine Diaz na nasa likod niya yung Orange and Lemon? Imposibleng hindi niya po makikita yung Orange and Lemons. Kasi yung backstage namin that time sa may stage ng San Jose, dalawang gilid. Pag pinasok mo yung isang gilid doon or sa kabila ka man dumaan, matutumbok mo na yung drum set. Kaya imposibleng hindi niya mapapansin na
na may artist na nasa harapan. Oh, nandun na tayo na big star si Francine, pero 'di ba? Kung ikaw ba yung nakasalpak doon, bigla kang kinatas, may biglang magsasalita or magpe-perform na iba. Anong mararamdaman mo? Siyempre parang mabubwisit ka din. Mararamdaman mo rin yung naramdaman ng Orange and Lemons. Actually nung natapos, bumalik na ako sa hotel, hindi ko na natapos yung performance ng Orange and Lemons. Hindi ko alam na may ganong commotion na nangyari, na nag-trend na pala. Nandun kami sa hotel, naabutan ako ng Orange and Lemon. Nagulat ako, yung isang member nila sabi ko, ano nangyari, kamusta? Doon pa lang, naramdaman ko na bad trip na siya. Doon pinaliwanag niya sa akin na siningitan nga sila, which is late naman na rin na yung oras. Kaya ramdam ko talaga sa Orange and Lemon na asar sila, busit sila sa naganap na eksena. Ano lang ako, curious lang. Nag-sorry ba yung management ni Francine or si Francine mismo sa Orange and Lemon? Alam ko walang pagbibigay ng sorry na ganap. Kasi after nung performance ng Orange and Lemon, umalis na rin sila. Ang lumalabas sa video, galit na galit ang kampo ni Francine sa Orange and Lemons. Kasi ayun po yung nakikita sa video. Mabilis mag-judge sa napanood yung video. Pero kung alam niyo yung totoong nangyari, kung nandun kayo mismo sa totoong event at alam niyo yung totoong program na nag-flow, may intindihan niyo. Diba? Parang be professional. May message ka ba kay Francine Diaz?